natin na malakas sa panahon muli lang ng Panginoon. Amen, hallelujah. Sabihin mo sa katabi mo, tara, worship tayo. Sabi mo, sama-sama po tayo magpuri sa ating Panginoon ngayong umaga. Hallelujah. We praise you, Jesus. Why should I fear then when you made the heavens? Why should I be afraid when you put the stars in place? Why should I lose heart when I know how great you are? Why should I give up when your plans are full of love? In this world we will have trouble, but you have overcome the world. You shine brighter than the brightest stars. Your love is purer than the purest heart. You shine, filling us with courage and strength to follow you. Hallelujah, Jesus. Why should I fear then when you made the heavens? Why should I be afraid when you put the stars in place? Why should I lose heart when I know how great you are? Why should I give up when your plans are full of love? In this world we will have trouble, yes, but you have overcome the world. You shine brighter than the brightest star. Your love is purer than the purest heart. You shine,
trading my praise. I'm laying it down for the joy of the Lord. Mahal ko ba? Sabi mo, you say, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Come on, church. Yes, Lord, yes, Lord. Yes, Jesus. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. Let's shout. Yes, Lord. He said, yes, Lord, yes, Lord. Come on, church. Woo! Jesus. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. One more time. Come on, say. He said, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. Hallelujah, Jesus. We praise you, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Yes, God. Yes, Jesus. Oh, we worship you, Jesus. Purihin ka, Panginoon Jesus. Lord, narito kami ngayon sa iyong harapan, Panginoon, O God. Tunay na ikaw ang nakakakilala sa amin, Panginoon. Tunay na nakikita mo yung puso namin kung ano ang laman nito, Panginoon. Narito kami haharap sa iyo. Lord, humihingi kami, Panginoon. Nabasagin mo yung puso namin. Palitan mo ito ng totoong paglilingkod sa iyo. Totoong pagmamahal, pagtitiwala, pagrespeto, paggalang sa iyong kalwalhatian. Oh, we worship Jesus. Personal natin gawin ito sa ating Panginoon. Kausapin mo ang Diyos. Lord, purify my heart, Jesus. Oh, we worship you, Jesus. Hallelujah. We welcome you, Holy Spirit, God. Dumaloy ka sa bawat isa, Panginoon. Feel the presence of Jesus. Hallelujah. Purify my heart. Let me be as gold and precious silver. Purify my heart. Let me be as gold, pure gold, refiner's fire.
choose to be holy, set apart for you, my master, ready to do your will. Muli natin kausapin natin Diyos. Sabi mo sa Panginoon, Lord, purify my heart, Lord Jesus. Hallelujah. Purify my heart, cleanse me from within, and make me holy. Purify my heart, cleanse me from my sin. Deep within, refine my spine. My heart's one desire. My heart's one desire. Come on, church, sing. Is to be holy, set apart for you, Lord. I choose to be one. Let's sing to Jesus. Set apart for you, Lord. I choose to be holy, set apart for you, Lord. I choose to be holy, set apart for you, Lord. I choose to be holy, set apart for you, my master, ready to do your will. Sabi mo sa Panginoon, ready to do your will, ready to do your will. Oh God, we worship you, Lord. When the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to pray something that's of worth that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things out there. You're looking into my heart. Come on, sing. I'm coming back to the. Come on, church. Wag mong pansinin ang tayo. Mag-worship tayo sa Panginoon. Yes, it's all about Jesus. I'm sorry, Lord, for the things. Sorry, Jesus. It's all about you. It's all about you, Jesus. King
na si Lord tumitingin sa ating puso. Ang pagpupuri natin, nakikita niya kung totoo ang pagpupuri mo. Kung totoo ang pagmamahal mo sa Kanya. Sabitin mo, You look into my heart, come on, church. Come on. into my Yes, God. Katingin ng Diyos sa puso natin. Hallelujah. looking into my heart, Yes, God. into my Thank you, Lord. Kilala mo ako, Panginoon. Kilala mo kami, Panginoon Jesus. Hallelujah. looking into my Salamat, heart, Lord. Kilala mo kami. into my Alam mo, ang laman ng puso namin. At bawat isa na narito, Panginoon. Hallelujah. Yes, God. looking into my heart, into my You're looking into my heart, into my heart. Oh God, you're looking into my heart, into my heart. We worship you, Lord. You're looking into my heart, into my heart. I'll bring you more than a song. I'll bring you more than a song. I'll bring you more than a song. It's all about you, Jesus. I'll bring you more than a song. I'll bring you more than a song. It's all about you, Jesus. I'll bring you more than a song. Come on, let's worship. Oh, we bring our worship. We worship you, Jesus. It's all about Jesus. It's all about Jesus. I'll bring you more than a song. It's all about you, Jesus. We worship you, Lord God. We worship you, Father. It's all about you, God. Wala nang iba, Panginoon. Salamat, Panginoon Jesus. Kilala mo ang bawat isa na namin, Panginoon. Ang pagpupuri, ang pagpasalamat sa iyo natin, Panginoon. Come on, church. Ibigay mo ang pagpuri mo. Ano ang gusto mo sabihin sa Panginoon? Ano ang gusto mo sabihin sa Diyos? Sabihin mo sa umaga nito. Hallelujah, Jesus. We bring you more than a song, oh God. It's all about you, Jesus. It's all about Jesus. Wala nang iba. Salamat, Panginoon. Salamat, O Diyos. Sabitin mo yung papuri mo sa Panginoon sa ugat. Kung ano yung laman ng puso mo, nais marinig ng Diyos. Thank you, Lord. Hindi man kami karapat dapat humarap sa iyo. Salamat. Nandiyan ka laging umuunawa sa amin. Hindi man kami naging kalunod-lunod sa iyo, Panginoon. Salamat sa pag-ihibig mo. Sa sukulang biyaya na ibinigay mo sa amin, Panginoon. Tapat na Diyos. Mahal tayo ng ating Panginoon. Nais lang niya yung tunay na pagpupuri, tunay na pagdakila, tunay na paglapit sa Panginoon. Yun lang yung nais ng Diyos sa bawat isa. Yes, Jesus. We bring you more than a song. We sing it to Jesus.
It's all about you, Jesus. I'll bring you more than a song. I'll bring you more than a song. It's all about you, Jesus. I'm coming back to love. Come on, church. This is all about you. Ilakas mo ang papuri mo sa Panginoon. Yes, God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh God. It's all about you. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Wala kaming ibang masasabi, Panginoon, kundi salamat, O Diyos. Salamat sa pagpapatawad mo. Salamat sa paglilinis mo. Salamat sa pag-ibig mo, Panginoon. Lord, salamat sa sukdulang biyaya na ipinagkaloob mo sa bawat isa, Panginoon. Salamat sa lahat, Panginoon. Kulang pa ang aming awitin, Panginoon, sa kadahilanan mo, sa kabutihan mo, Panginoon Jesus. Salamat sa kaligayahan at kagalakan na ibinibigay mo, Panginoon. Tunay na ikaw lamang nakakakilala sa amin. Ikaw ang nakakakita sa puso namin. Kaya Lord, sa umagang ito, pinupuri ka namin, Panginoon. Pinapasalamatan ka namin. Dinadakila ang nag-iisang Diyos. Tapat, dakila, at mapagmahal. Nag-iisang tunay na Diyos. Dakila, 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 Panginoon. Oh, we praise you, Jesus. Let's continue na ibigay natin ang papuri. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, God. Thank you, Jesus. Oh, we worship you, God. We worship you, Jesus. It's all about you, God. Hallelujah. Yes, Father God, Jesus. O Lord, we thank you, Father God, O Lord, once again, Father God, O Diyos. You are the reason, Father God, O Lord, kung bakit kami kanina narito. Is to worship you, Father God, O Lord. Jesus, Father God, O Lord, maraming salamat, Father God, O Lord, for your precious blood, O Lord. Ano bang nasusumpungan niyo kung karumihan po sa amin? Patawad sa lahat po ng ito. Your grace is sufficient, O Lord. Whatever sins we committed before you, Father God, O Lord, your grace and love is sufficient, Father God, O Lord. Maraming salamat, Father God. Father God, O Lord, itago niyo po ko sa inyong likuran. Ikaw lamang po ang makayag sa aming alam. Ang kapangyarihan ng iyong mga salita, Father God, O Lord, ay tunay na maunawaan po namin. At ito, Panginoon, ay dumibot sa aming mga puso, aming malakaran, upang ikaw, Panginoon, ay aming mapapulian, Panginoon, at masunod sa aming mga buhay. Maraming salamat ako sa iyo lamang ang karangalan, kapulian kayo ng magpakailanman, upang aming sama-sama dalangin. Salamat sa pangalan po ng Panginoon Hesus Kristo kay Sanat Santo ang Espiritu. Amen. Makakaupo na po ang bawat isa. Thank you.
Kami po ay magkakasama nila Brother JR, nila Kuya Bep at Tereya, at bumangkit po kami ng kabundukan. Hindi po pang magrebelde, kundi po para bigyan po ng time ang mga sarili. At sabi ko nga, wala pa akong message sa Sunday. Nagbibiruan po kami at saka tinatanong ng song leader, ano na po ba ang inyong mensahe? Kasi kailangan mag-line up na. No? Sabi ni Beb, pagbangon. Kasi yung aming pong pinupuntahan ay sa Atok Benguet. Hindi lang paakyat, kundi paliko-liko. Kaya sabi ko, sige, gawin natin. Ang ating pag-aaralan ay pagbangon. No? At isang matuwid, no? Hindi paliko-liko. Magandang umaga po mga kapatid. Last Sunday po, napakabigat ng dinalang mensahe po ng ating Pastor Olan. Ito pa ay patungkol po sa paglilinis, pagpapalinis natin sa Panginoon mula sa ating mga nagawang lihim na kasalanan. At ito po ay tunay na, sabi nga po doon, we are all sinners. We commit sin every day in our lives. We commit sin, no? Hayag man o lihim, lahat po tayo nakagagawa ng kasalanan sa ating pananalita, no? Sa ating mga isip, sa ating mga kilos at gawa. Every day in our lives, we commit sin before the Lord. At ngayong umaga, sa pagpapatuloy ng paghuhubog po sa atin ng ating Panginoon at paglilinis ng Diyos sa ating pong buhay, basahin po muna natin ang ating teksto, matatagpuan po sa mga awit 51, 1 to 12. Kanina po sa opening prayer po ay nabasa na po ang bahagi po nito. Sabi po dito, maawa ka sa akin, O Diyos, ayon sa iyong kagandahang loob. Ayon sa karamihan ng iyong malumanay na mga kaawaan, ay pinawi mo ang aking mga pagsalangsang. Hugasan mo akong lubos sa aking kasamaan, at linisin mo ako sa aking kasalanan. Sapagkat kinikilala ko ang aking mga pagsalansang, at ang aking kasalanan ay laging nasa harap ko. Laban sa iyo lamang ako nagkasala, at nakagawa ng kasamaan sa iyong paningin, upang ikaw ay ariing ganap pag nagsasalita ka at maging malinis pag humatol ka. Narito ako'y inanyuan sa kasamaan, at sa kasalanan ay pinaglihi ako ng aking ina. Narito, ikaw ay nagnanasa ng katotohanan sa mga loob na sangkap, at sa kubling bahagi ay iyong ipakikilala sa akin ang karunungan. Linisin mo ako ng hisopo at ako'y magiging malinis. Hugasan mo ako at ako'y magiging lalong maputi kaysa niebe. Pagparinggan mo ako ng kagalakan at kasayahan upang ang mga buto ng iyong binali ay mga galak. Ikubli mo ang iyong muka sa aking mga kasalanan at pawiin mo ang aking lahat na mga kasamaan. Likain mo ako ng isang malinis na puso, O Diyos, at magbago ka ng isang matuwid na espiritu sa loob ko. Huwag mo akong paalisin sa iyong harapan at huwag mong bawiin ang iyong santong espiritu sa akin. Ibalik mo sa akin ang kagalakan ng iyong pagliligtas at alalayan ako sa kusang espiritu. Purihin po ang Panginoon. Psalms 51 is one of the most powerful prayer in the Bible. No? Ang mga talatang ito ay isang panalangin ni Haring David matapos niyang magkasala. Ito ay isang panalangin na isang tunay na pagsisisi. No? After his sin with Bathsheba, King David pleaded to God ng isa pong mercy. No? Nang pagkatapos niya magawa ang mga kasalanan yon, siya po ay lumapit sa Panginoon and ask forgiveness na siya po ay linisin, patawarin sa kanya pong mga kasalanan.
At dito po sa Psalms 51 ay pinapakita po dito kung gaano kalalim ang mga nagagawa nating kasalanan. Subalit, sa bawat kasalanan, hindi po kailanman matatabunan yung pag-ibig at biyaya ng Diyos. If tayo ay lalapit sa Panginoon, na kung saan nandun po yung ating paghingi ng tawad na bukas sa ating mga puso. Amen? Ang pag-aaralan po natin ngayong umaga ay pinamagatan ko pong true repentance brings restoration. Ang totoong paghingi ng kapatawaran ay siyang makakapanumbalik sa atin sa paglilingkod sa ating Panginoon. Ang kasalanan po ang siyang sumisira sa ating relasyon sa Diyos, at tanging sa pamamagitan lamang ng tunay na pagsisisi sa harap ng Diyos, makakamta natin ang paglilinis niya sa atin upang ma-restore tayo sa ating pagkakahulog sa kumunoy po ng kasalanan. Ang totoong pagsisisi po sa pagkakahulog sa kasalanan ay hindi lamang paghingi ng tawad, hindi lamang pag-iyak dahil sa takot na maparusahan, kundi ito ay isang taus-pusong pagbabago ng isip, ng puso, ng ating espiritu na nagbubunga ng pagtalikod sa mga masasamang gawi, masasamang kasalanan na nagawa, pagpapatuwid, pagpapalinis sa Diyos sa mga nagawa o ginagawa nating kasalanan, hayag man po ito o lihim. Tingnan po natin, ano ba ang mga hakbang na ipinakita ni Haring David dito sa ating teksto upang siya ay mapatawad at muling makapanumbalik sa paglilingkod sa Diyos. Ano una po? Unang hakbang na ginawa ni Haring David. Pagkatapos niya ma-realize yung kanyang kasalanan, mayroon siyang ginawa. Unang hakbang, tapat na pagkilala at pag-amin sa Diyos sa kanyang nagawang kasalanan ng walang pagdadahilan at walang paninisi. Na makita po at malaman ni Haring David yung kanyang kasalanan nang siya po ay sabihin sa kanya ni Nathan, nagkasala ka. Hindi po nagdahilan si David at ang sabi niya, ako nga'y nagkasala sa Diyos. Hindi niya sinabing si Bathsheba kasi naliligo. Siya kasi, niyala akong magsugal. Napadaan lang ako, niyaya na akong tumagay. Hindi po. Si Haring David po, ang sabi dito sa verse 3 to 5 ng ating teksto, sapagkat kinikilala ko ang aking mga pagsalangsang. Wala siyang itinuro. Wala siyang sinisi kundi ang kanyang sarili. At sa harapan ng Panginoon, sabi niya, kinikilala ko ang aking mga pagsalangsang. At ang aking kasalanan ay laging nasa harap ko. Laban sa iyo, sabi dito, sa iyo lamang ako nagkasala at nakagawa ng kasamaan. Sa iyong paningin, upang ikaw ay ariing ganap, pag nagsasalita ka at maging malinis pag humahatol ka, narito ako'y inanyuan sa kasamaan at sa kasalanan ay pinagliya ko ng aking ina. Mula pa bago pa sa isilang, siya ay makasalanan na. Sa harapan ng Panginoon, Lord, nagkasala ako sa iyo. Inaamin ko, Panginoon, kinikilala ko ang aking kasalanan. Ganon po si David. At unang-unang dapat nating gawin sa ating buhay, kapag tayo nakagawa ng kasalanan, hayag man o lihim, kilalanin po natin. Let us admit our sin before the Lord. Walang ibang magpapatawad sa atin ng totoo, kundi ang namatay sa krus ng Kalbaryo, ang ating Panginoon, Jesucristo. Ngunit, hinihintay ng Diyos ang ating pag-amin, ang ating pag-ako ng kasalanan sa harap niya, na katulad ni Haring David. Ano bang pagkakaiba ni Haring David kina Adan at Eva?
Tingnan po natin sa Genesis 3:12 to 13. Nang nagkasala, nang sinuway ni Eva at Adan, ang ating Panginoon at tinahanap sila ng Panginoon kung nasaan sila. At ang sabi po dito, ang response po nila sa Genesis 3:12 to 13, kasi pinakain po ako ng babaeng ibinigay ninyo sa akin, tugon ng lalaki. Pansinin niyo po ang pagkakaiba ni David at ni Adan. Kasi pinakain ako ng babaeng ibinigay ninyo sa akin, tugon ng lalaki na sisipain Diyos eh. Panginoon, bakit nyo kasi ako binigyan ng babae na magpapahamak sa akin? Pinakain ako, sabi ko nga, bawal yan kainin. No? Pero si Haring David, he admitted his sin before the Lord. Di po ba? Pero si Adan, kasi, no? Ano naman ang naging tugon ni Eva? Sabi po ng Panginoon, bakit mo ginawa ang bagay na yon? Tanong ng Panginoong Yahweh sa babae. Mangyari po nilinlang ako ng ahas. Kaya ako natuksong kumain. Sagot naman ito. Eh, hindi naman nagsasalita yung ahas. Sasagot lang ng ahas. Tingnan po natin ang katotohanan. Ng puso ni Haring David at ang puso ng unang nilikang tao ng ating Panginoon. Napakalayo ng pagkakaiba. Pag nagkasala tayo, hindi natin pwedeng pangatwiranan. Katulad ni Haring David, kailangan nating aminin sapagkat ang totoong pagsisisi ay isang taus-pusong pag-ako ng sariling kasalanan nang walang pagdadahilan at walang paninisi sa iba. Yung iba, wala nang maituro. Sige, ako na. Kasalanan ko na. Subalit, lahat tayo sa harapan ng Diyos ang tinitingnan. Puso. Puso. Mga awit 32:5, sabi pa rin po dito ni Haring David, aking kinikilala aking kasalanan sa iyo at ang aking kasamaan ay hindi ko ikinubli. Aking sinabi, aking ipapahayag ang aking pagsalansang sa Panginoon at iyong ipinatawad ang kasamaan ng aking kasalanan. Nakikita po natin dito, if we admit our sins before the Lord, and then, yung forgiveness ng Panginoon ay Kanya pong ibinibigay. Kasi, totoong pagsisisi, may totoong kapatawaran. Pag-ako sa kasalanan. Pag-ako sa kasalanan. Aking kinikilala. Aking kasalanan. Personal. Aking kinikilala. Aking kasalanan. Sa iyong harapan o Panginoon at ang aking kasamaan ay hindi ko ikinubli. Aking sinabi, aking ipapahayag ang aking kasalanan sa Panginoon at iyong ipinatawad ang kasamaan ng aking kasalanan. Unang hakbang sa pagsisisi sa kasalanan, admit your sin before the Lord. Kilalanin mo ang iyong kasalanan sa harapan ng Diyos. Walang paninisi, walang pagtuturo, kundi sa iyong sarili. Pangalawa, na makikita natin dito kay Haring David, nang siya ay magkasala, ano ang kanyang pangalawang hakbang? Siya po ay tapat na nagsisi sa harap ng Diyos. At buong pusong nagpakumbaba na siya ay kaawaan, patawarin, at linisin sa kanyang karumihan na dulot ng kanyang kasalanan. Hindi lamang pag-amin, hindi lamang pag-ako. Napaka-importante po sa harapan ng Diyos yung tapat na pagsisisi at pagdulog natin sa ating Panginoon ng may kababaang loob. Walang pagmamalaki sapagkat wala tayong may pagmamalaki sa harapan ng Panginoon. Tayo ay makasalanan, tayo ay mga basura sa harapan ng Diyos. Tayo ay mga alipin. Subalit yung biyaya ng Diyos dahil sa kanyang dakilang pag-ibig, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak
upang ang lahat ng kahihiyan, lahat ng kasalanan, lahat ng ating pagsalangsang, inako ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. At ang gagawin natin ay lalapit tayo sa Diyos ng buong pagpapakumbaba, sapagkat ang Diyos ay Diyos na banal. Sabi po ng verse 1 to 2 ng ating teksto, maawa ka sa akin. O Diyos, ayon sa iyong kagandahang loob, ayon sa karamihan ng iyong malumanay na mga kaawaan, ay pinawi mo ang aking mga pagsalangsang. Hugasan mo akong lubos sa aking kasamaan at linisin mo ako sa aking kasalanan. Alam ni Haring David na walang magkakapaglinis sa kanya. Alam ni Haring David na walang makakapagpatawad sa kanya, kundi ang Diyos. Sapagkat sabi niya, sa iyo lamang ako nagkasala, Panginoon. Ano man kasalanan ang ginagawa natin sa mundong ito, nagkakasala tayo sa Diyos. Bakit? Sapagkat ang bawat isa sa atin ay tinubos ni Kristo ng kanyang banal na dugo. Ano man kasalanan na gagawa natin, nagkakasala tayo sa Diyos. Kaya pag tayo nagkasala, dapat tayo lumalapit sa maglilinis sa ating kasalanan. Walang iba po, kundi ang Panginoon, ang Diyos. Sabi po ng verse 7, linisin mo ako ng isopo at ako'y magiging malinis. Hugasan mo ako at ako'y magiging lalong maputi kaysa niebe. Yung isopo po, during the time po, ito yung isang halaman daw po ito na ginagamit ng Old Testament time na isinasawsaw sa dugo at binabasbas ng ganyan upang magkaroon ng kalinisan ng kasalanan. Subalit, sa ating panahon ngayon, ang naglinis sa atin at patuloy na naglilinis sa atin ay ang banal na dugo ng Panginoong Hesukristo na nabubo sa krus ng Kalbaryo. Makikita natin dito ang isang mapagpakumbabang pagsusumamo po ni Haring David para sa awa ng Diyos. Alam ni Haring David na ang Diyos lamang ang makapaglilinis po sa kanyang karumihan na dulot ng kanyang nagawang pagkakasala. God is not only looking for emotions. Marami ang nagkakasala na umiiyak, hindi dahil totoo ang kanilang pagsisisi, but they cry because of guilt. They cry because nahihirapan sila doon sa nararanasan nilang consequences ng kanilang ginawang kasalanan. Subalit, ang totoong repentance, ang totoong pagsisisi, ay matapos ma-realize ang kanyang nagawang pagkakasala, ay handa niya itong talikuran at taus-pusong magpakumbaba at paghingi ng kapawaan at kapatawaran sa Diyos upang mapatawad sa kanyang mga nagawang pagkakasala. Hindi lang siya umiyak, kundi taus-pusong nagpakumbaba sa harapan ng Diyos at humingi ng kapatawaran sa kanyang mga nagawa. Katulad po ng ginawa ng isang example sa Biblia, ang prodigal son. Sabi po ng Luke 15:18-20, babalik ako sa aking ama at sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat dapat na tawaging anak ninyo. Ibilang na lamang ninyo akong isa sa inyong mga alila. At siya'y nagpasyang umuwi sa kanila. After ma-realize ng prodigal son yung kanyang kasalanan, he decided to go back and ask for the forgiveness of his father. And then, nakita po natin, kung babasahin natin ng buo, sinumbatan ba siya ng kanyang ama? Ang sabi ng kanyang anak, ng prodigal son, huwag niyo na po akong ituring na anak. Ituring niyo na lang akong alipin, sapagkat ako'y nagkasala sa inyo, nagkasala sa Diyos. Subalit yung kanyang tatay, kahit hindi pa siya bumabalik, ay laging handa
na nakaabang sa kanyang pagbabalik. We commit sin every day in our lives, but the grace of God is always waiting for us to go back. Katulad ng pinag-aralan natin, sabi ng Panginoon sa bansang Israel, kahit gaano pa kadami, karumi at ang mga nagawa ninyong kasalanan, huwag kayong lalayo sa Diyos. Walang magpapatawad sa atin kundi ang ating Panginoon. Ano man ang kasalanan, ang sabi ng Panginoon, sino walang kasalanan, dumangkot ng bato, batuhin. May bumato ba? At nang maiwan yung babaeng yun, anong ginawa ng Panginoon? Hinusgahan ba? Hindi. Pinatawad ng Panginoon. Hindi matatabunan ang biyaya ng Diyos ng kanyang totoong biyaya sa lahat ng taong makasalanan. Pwede naman gumawa ang Diyos ng panibagong tao. Perfect. Without sin. Subalit, biruin yun, yung kanyang kaisa-isang anak, bugtong na anak, na pinaka-iibig. Hinubad ang pagka-Diyos, nag-anyong alipin upang ikaw at ako ay bigyan ng kapatawaran at linisin sa kanyang mga nagawang kasalanan sa pamamagitan ng paghihirap ng Panginoong Hesukristo sa krus. Katulad ng prodigal son, nung siya'y bumalik, anak pa rin ang turing sa kanya ng Diyos. Anak pa rin ang turing sa kanya ng Ama. Na kung saan yung kanyang Ama roon represent our God. And the prodigal son, tayo yun. Tayo yun. Sa lahat ng mga lakad natin sometimes, no, against the holiness of God, subalit ang Diyos ay laging nag-aabang, naghihintay ng ating pagbabalik. Amen. Amen. Pangalawang example po na makikita natin dito na hindi lamang pinagsisihan, hindi lamang kinilala, kundi mayroon silang ginawang aksyon, yung maniningil ng buwis na kasama ng Panginoon na napako. Sabi po diyon, samantala, ang maniningil ng buwis na may nakatayo sa malayo at di man lamang makatingin sa langit. Ay, hindi pala yung maniningil ng buwis pala ito. Yung yung kasama nung Pariseo na nananalangin na sabi, Panginoon, buti na lang hindi ako katulad ng maniningil ng buwis na yan. Ako'y nag-aayuno, ako'y nagbibigay ng ikapu. Buti na lang hindi ako katulad ng yan. Pero dito po, sa harapan ng Diyos, sabi ko nga, ang Diyos nakakita ng totoo at tapat na pagsisisi. Sa Luke 18:13-14, samantala, ang maniningil ng buwis na may nakatayo sa malayo at di man lamang makatingin sa langit, dinadagukan ang kanyang dibdib at sinasabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Yung isa, itinuturo siya, buti na lang, hindi ako katulad niya. Panginoon, nag-aayuno ako. Subalit yung kanyang tinuturo, makasalanan din. Maniningil ng buwis. Pero alam ng maniningil ng buwis na yan, sa harapan ng Diyos na banal, siya'y nagpakababa, tinadagukan ng kanyang dibdib dahil sa tindi ng pag-amin niya sa kanyang kasalanan. Hindi man lang siya makatingin diretso sa langit na kung saan naroon ang ating Panginoong holy. Pero sabi dito, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Ano po bang tugon dito ng ating Panginoon? Sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito ay umuwing matuwid sa harapan ng Diyos at hindi ang Pariseo, sapagkat ang sino mang nagmamataas ay binababa at ang nagpapakababa ay itinataas.
ang makasalanang maniningil ng buhay sa harapan ng Diyos, umuwing matuwid sapagkat inamin ng maniningil ng buhay sa kanyang kasalanan. At hindi lamang inamin, sabi niya dito, mahabag kayo sa akin, O Diyos, ako'y isang makasalanan. Ako'y isang makasalanan. He asks restoration from the Lord. Walang makapagre-restore sa atin, sino man sa atin, because we are all sinners in the eyesight of God, but only God can restore us. Amen. Only God. Kaya sabi dito, makasalanan yun, eh, mo. Buti na lang ako, hindi. But, iba yung isip ng Diyos. Nakikita niya ang puso, Panginoon, Diyos ko, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Ang pangalawang hakbang na ginawa niya rin David, yung ma-realize niya, lumapit siya sa Panginoon. Humingi siya ng pagpapalinis, humingi siya ng pagpapatawad. At ang pangatlong example po dito, ito na yung kasama ng Panginoon na napako sa krus. Kriminal, sabi dito sa Bible, ang kriminal na nakasama ni Jesus na nakapako sa krus. Sa Lucas 23:40-43. Ngunit pinagsabihan naman ito ng kanyang kasama, wala ka na bang takot sa Diyos? Ikaw ay pinarurusahan din tulad niya. Tama lamang na tayo parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang tao ito ay walang ginawang masama. At sinabi nito, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghari ka na. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, isasama kita ngayon sa paraiso. Dalawang kriminal na nakapako sa pagkabilang side ng Panginoon. Yung isa tinutuya ang Panginoon. Kung ikaw ang Diyos, bumaba ka dyan at isama mo kami. Pero yung isa, sa harapan ni Kristo, sa harapan ng Panginoon, sinaway niya yung tumutuya. Narapat lamang tayong parusahan sapagkat tayo ay makasalanan. Subalit, si Kristo ay wala. At sabi niya, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghari ka na. Ano bang tugon ng Panginoon? Hindi, kriminal ka eh. Makasalanan ka, marapat lang sa iyan. Tao lang po ang nag-uusga. Subalit ang Diyos, habang tayo may hininga, natatapos lang ang biyaya ng Diyos kapag namatay tayo na hindi natin tinalikuran ang ating kasalanan. Natatapos ang biyaya ng Diyos doon. Because it is appointed for man once to die, and then the judgment. But, habang tayo may hininga, habang tayo may pagkakataon na magpalinis sa Panginoon, katulad ng kriminal na to, alalahanin mo ako, Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, ngayon din, isasama kita sa paraiso. Hindi po ba? Hindi lamang inaako, kundi maglumapit tayo sa Panginoon, magpalinis tayo sa Panginoon, hingin natin ang kapatawaran ng Diyos at igagawad ng Diyos sa sino mang tunay na lumalapit sa Kanya, totoong nagsisisi. Ang Diyos ay mahabagin, ang Diyos ay matuwid. Ang Diyos ay punong-puno ng pag-ibig. Pero, pag namatay na tayo, ang Diyos ay hukom. Pag nabubuhay tayo, ramdam natin ang pag-ibig, biyaya, habag ng Panginoon. Habang tayo may pagkakataong lumapit at tumingin ng kapatawaran sa Diyos, handa siyang magpatawad. Subalit ang kapatawaran at ang pag-ibig ng Diyos natatapos pag kinamatayan mo ang kasalanan mo. Siya ay just judge. To judge lahat ng tao na namatay nang walang pagkilala sa Kanya. Mga kapatid, tayo po
ay mga buhay pa. Ano man, isipin natin na naman kasalanan mayroon tayo. Aminin natin sa harapan ng Diyos. At ang pangatlo makikita natin dito, kay David, turning away from sin and returning to God. Pagkatapos niyang magpalinis sa Panginoon, dapat may pag-iwan sa pagkakasala. Sabi po dito ng verse 11, huwag mo akong paalisin sa iyong harapan at huwag mong bawiin ang iyong Santong Espiritu sa akin. Lord God, I admit to you my sin, but please, Lord, huwag mong aalisin sa akin, huwag mo akong paalisin sa iyong harapan. Huwag mo akong itakwil, Panginoon. Marapat akong parusahan, sapagkat ako'y makasalanan. Subalit, Panginoon, huwag mong hayaan, huwag mo akong itatakwil, huwag mo akong papaalisin sa iyong harapan, huwag mong babawiin ang Santong Espiritu sa akin. Repentance is more than feeling sorry or pag-iyak. Yung totoong repentance happen when a person turns away from sin. Hindi repent and repeat. Hindi totoong pagsisisi po yun. If you repent, and then do not repeat. But a life totally surrendered to God and walk with Him in holiness. Yung pagtalikod sa kasalanan is a conscious decision to abandon sinful behaviors and turn to God. Conscious decision, no? Katulad ng prodigal son, katulad ni Haring David, katulad nung maniningil ng buwis, katulad nung kriminal. Tinalikuran ng kasalanan, nanumbalik sa Diyos at lumakad na may kabanalan kasama ang Panginoon. Isaiah 55:7, dapat ng talikuran ang mga gawain ng taong masama at dapat magbagos ng pag-iisip ang taong liko. Siya'y dapat manumbalik at lumapit kay Yahweh upang kahabagan at mula sa Diyos makakamit nila ang kapatawaran. Napakalaking biyaya ng Diyos yun. Tingnan niyo po, uulitin po natin basahin. Dapat ng talikuran ang mga gawain ng taong masama at dapat magbago ng pag-iisip ang taong liko. Siya'y dapat, siya'y dapat manumbalik at lumapit kay Yahweh upang kahabagan. At mula sa Diyos, makakamit niya ang kapatawaran. Taong liko, taong masama, dapat daw manumbalik sa Diyos upang kamtin ang kanyang kahabagan at kapatawaran. Ang paanyayang ito ng Diyos ay sa mga taong buhay, katulad natin, nagkakasala tayo. If you confess your sin, He is faithful and just to forgive us and cleanse us from all unrighteousness. Yun ang paanyaya. Huwag nating hintayin na wala na tayong hininga. Ang marapat doon ay ang pag-uusga ng Diyos. Habang humihinga tayo, isuko natin sa Panginoon ang lahat ng ito. Mga Gawa 3:19, kaya nga, magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang patawarin ang inyong mga kasalanan. Magsisi, manumbalik sa Diyos upang patawarin ang kasalanan. Hindi magsisi, lumayo sa Diyos, sino magpapatawad sa atin? Katulad ni Judas, nagsisi. Anong ginawa? Nagbigti. Hindi po yung totoong pagsisisi.
Ang totoong pagsisisi, ang sabi dito, magsisi kayo, ano, ang kasunod, magbalik loob sa Diyos upang patawarin ang inyong mga kasalanan. Hindi lumalayo. Pag lumayo ka, wala nang magpapatawad sa'yo. Wala nang magpapatawad. Magsisi, magbalik loob sa Diyos upang kamtin ang kapatawaran. Turning away from sin and returning to God. After mong pagsisihan, turning away from sin. Do not repent and repeat, but go back to God. Go back to God. Amen? Amen. Pang-apat po na makikita natin dito na sa ginawa ni Haring David, he asked for restoration. Step by step to na ginawa ni Haring David. Kinilala ang pagkakasala, no? Humingi ng kapatawaran at paglilinis ng Panginoon. Nagpasya na talikuran ang kanyang kasalanan at manumbalik sa Panginoon. At habang siya'y manunumbalik sa Panginoon, he asked for restoration. Ano po bang hinihingi niyang restoration? Isang malinis na puso. Sabi po dyan ng verse 10a, likhaan mo ako ng isang malinis na puso, O Diyos. Sapagkat sa puso, nagkasala siya sa harapan ng Panginoon. Nagkarumi ang kanyang puso. Ang tinitingnan lagi ng Panginoon ay ang puso. Ang malinis na puso ay napakahalaga sapagkat itong laging tinitingnan ng Diyos kung ano tayo sa kanyang harapan. Kaya nga, sabi ni Haring David, nang humingi siya ng restoration sa ating Panginoon, sabi niya, give me a clean heart. Create in me a clean heart, O Lord. Isang malinis na puso. Dahil dyan laging nakatingin ang Diyos. Ang totoong pagsisisi, nakikita ng Diyos sa puso. Create in me a clean heart, O Lord. Alam na alam nito ni Haring David, sapagkat, makikita po natin dito sa 1 Samuel 16, 6-7, basahin po natin ito. Nang makarating na sila, nakita ni Samuel si Eliab, pinagmasdan niya ito at sinabi sa sarili, ito nga ang pinili ni Yahweh para maging hari. Ngunit sinabi sa kanya ni Yahweh, huwag mong tingnan ang kanyang taas at pakikakisigan sapagkat hindi siya ang pinili ko. Si Yahweh hindi tumitingin ng katulad ng pagtingin ng tao. Panlabas na anyo ang tinitingnan ng tao, ngunit sa puso tumitingin si Yahweh. Diyos lang nakakaalam ng puso. Walang sino mang tao pwedeng makaalam ng laman ng puso. Only God can search our heart. Walang iba. Kaya hindi natin po pwedeng husgahan ng sino man. Sapagkat tanging Diyos lang ang nakababatid ng puso. Sapagkat doon nakatingin ang Diyos. Kaya ang sabi ng Panginoon, ay sabi ni Haring David, give me a clean heart, O Lord. Alam niya, siya'y pinili ng Diyos, hindi dahil sa siya'y matipuno. Mas makikisig yung kanyang mga kapatid, kasi siya ay shepherd, yung kanyang mga kapatid ay sundalo. Sabi ni Samuel, ito na, si Eliab, makisig, Malapiolo Pascual. Siya lang pinili. Macho. Pero sabi, hindi ang Diyos tumitingin sa kanya kasi. Ang tinitingnan niya ay ang puso. Ang isang pusong hindi pinalinis sa Diyos ay pusong mandaraya. Napuno ng kabulukan at hindi natin ito maitatago sa Diyos sapagkat siya lamang ang nakakasaliksik at nakababatid ng laman ng ating puso.
Kaya dapat natin itong ipinalilinis sapagkat sabi ng Jeremiah 17:9-10, ang puso ay madaya. Sabi dito, sino ang makakaunawa sa puso ng tao? Ito'y mandaraya at walang katulad. Wala nang lunas ang kanyang kabulukan. Sabi po ng verse 10, akong si Yahweh ang sumisiyasat sa isip at sumasaliksik sa puso ng mga tao. Ginagantimpalaan ko ang bawat isa ayon sa kanyang pamumuhay at ginagantimpalaan ayon sa kanyang ginagawa. Ako ang nakakasaliksik ng isip at puso ng sinumang tao. Sabi ni Jeremiah, mandaraya ang puso ng tao. Kaya nga, pag hindi yan nalinis, pag hindi yan ipinalinis sa Panginoon, dadayain ka ng puso. Pero ang pusong malinis, katulad ng sinabi ni Haring David, create in me a clean heart, O Lord. Ito ay puso na mag-uugnay sa puso ng Panginoon. At ang puso na hindi pinalinis, na puno ng kasalanan, ilalayo ka niyan sa Diyos. Hindi ka karapat-dapat sa Diyos. Ang Diyos ay banal, makasalanan ka. Lalayo ka na lang sa Panginoon. Subalit, dito, ang pusong ipinalinis sa Diyos ay totoong malinis. Ang isang tao may malinis na puso lamang ang magiging karapat-dapat sa Diyos. Kaya lagay nating suriin at yung kalagayan po ng ating puso, lagi nating ipasuri sa ating Panginoon. Kung ating bang puso ay malinis at may totoong may takot at pagmamahal sa Diyos. Katulad nung dinala ko po, no? Hindi mo na mahal ang Diyos. Nagbago ka na. Hindi na totoo pag-ibig ang nasa iyong puso. Mateo 5:8, pinagpala ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Napaka-importante ng puso na malinis. Amen. Pinagpala ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Being a born again is not only accepting Jesus Christ through faith and then wala nang ginagawa. Kaya sinusumbatan tayo ng mga taong iba, ng mga ibang reliyon. Napakadali namang maligtas sa inyo. Hindi po ganun kadali. Working out your own salvation. And then, isa doon, always ask the Lord to give us a clean heart sapagkat ang makakakita lamang sa Diyos ay may totoong malinis na puso. We commit sin every day in our lives. But the Lord is faithful and just to forgive our sin if we confess our sin before Him. Amen? Amen. Ano pa ang nais ipa-restore ni Haring David? Isang matuwid na espiritu. Isang malinis na puso. Pangalawa, isang matuwid na espiritu. Sa verse 10b, at magbago ka ng isang matuwid na espiritu sa loob ko. Yung spiritual life niya. Yung kanyang puso, yung kanyang spiritual na paglakad na matuwid sa Panginoon ay napalitan ng isang marumi sa kanyang pagkakasala. Basahin po natin ang Luke 11:24-26. Tingnan po natin ito upang maging maingat tayo. Kapag lumabas sa tao ang isang masamang espiritu, nagpapagala-gala ito sa mga tigang na lugar at naghahanap ng mapapahingahan. Kapag wala siyang makita, sasabihin niya sa sarili, babalik ako sa bahay na aking pinanggalingan. Sa pagbabalik niya ay madarat na niyang malinis at maayos ang bahay. Ang tinutukoy po ditong bahay ay yung taong inalisan ng masamang espiritu na to. Subalit hindi naging maingat.
Yung mga umalis na masasamang espiritu, walang malipatan kasi lahat ng mga naroon na nakikita niya ay matutuwid sa harapan ng Panginoon. Wala tayong malipatan dito Tingnan natin, balikan natin yung dati nating bahay. Ang sabi doon, maayos ang bahay at malinis. Kaya't lalabas siyang muli at magsasama ng 7 pang espiritong mas masama pa kaysa kanya. Papasok sila at maninirahan doon, kaya't mas masama pa kaysa dati ang kalagayan ng taong iyon. Madali bang maging Christian? Mayroong pag-iingat. Pag pinalaya tayo ng Panginoon, ang sabi ng Panginoon, paalala ng Panginoon, dapat tayo magbantay upang hindi madaig ng tukso. Matthew 26:41, magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu ay nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. The spirit is willing, but the flesh is weak. Ang sabi ng Panginoon, maghanda. Nang pinalaya tayo ng Panginoon, guard our heart, guard our spirit. Sapagkat, pag hindi ginard, madadaya tayo. Yung pinalaya sa atin na masama, nagsasama pa ng 7, tatahan muli sa taong yan at nagiging masama at tatalikod sa Panginoon. Kaya nga, ang sabi ni Haring David dito, na pinaparestore niya, pagkalooban niyo ako ng malinis na espiritu. At ang paalala ng Panginoon, kapag tayo nilinis, kapag tayo ay pinatawad, magbantay at manalangin at mag-aral ng kanyang salita. Ang lahat na nalalaglag sa kasalanan, tanungin mo, nananalangin ka ba ng regular? Hindi. Nagbabasa ka ba ng salita ng Panginoon? Hindi. Yun ang sinasabi ng Panginoon. Kasi nung siya ay nananalangin sa Garden of Gethsemane, nakita niya yung kanyang mga alagad, natutulog. Sa halip na manalangin din. Kaya sabi dito, magbantay kayo upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu ay nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. We are in the flesh. Habang nandito pa tayo sa mundong ito, nananahan tayo sa flesh. And sabi ng Panginoon, mahina ang ating laman. 1 Peter 5:8-9, maging handa kayo at magbantay. Same, di po ba? Maging handa at magbantay. Ang diablo, ang kaaway ninyo, ay parang liyong umaatungal at aali-aligid na naghahanap ng malalapa. Labanan niyo siya at magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya sa Diyos. Madali bang maging Christian? I am saved because I received Jesus Christ as my personal Savior and Lord. Hindi po ganun kadali. May pagbabantay. Sapagkat ang kalaban ay nandyan lang, aali-aligid. May labanan. Ang sabi dito, magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya sa Diyos. Nang si Haring Saul ay patuloy na lumabag sa utos ng Diyos, ang espiritu ni Yahweh ay umalis sa kanya at napalitan ng isang masamang espiritu. Alam na alam din po ito ni Haring David. Kasi nang nangyari ito kay Saul, naroon si Haring David. Kaya sinabi niya nung siya magkasala, Lord, bigyan niyo ako ng malinis na espiritu. Sapagkat nasaksihan niya mismo kung anong nangyari kay Haring Saul. Sa 1 Samuel 16:14, sabi po dito, samantala, ang espiritu ni Yahweh ay umalis na kay Saul at sa pahintulot ni Yahweh, isang masamang espiritu naman ang nagpahirap kay Saul. Alam po ito ni Haring David. Bakit? Nung pinapahirapan po si Haring Saul ng masamang espiritu to,
si Haring David po ang kanyang pinatawag para siya ay tugtugan ng flauta at habang tumutugtog si Haring David, lumalayas ang masamang espiritu kay Haring Saul. Expose na expose si Haring David. Kaya nung siya ay magkasala, alam niya, kanyang puso, ang kanyang espiritu ay madumi sa harapan ng Diyos. Sabi po, di ba? At mabago ka ng isang matuwid na espiritu, sabi sa verse 10b and 11. At magbago ka ng isang matuwid na espiritu sa loob ko. Huwag mo akong paalisin sa iyong harapan at huwag mong bawiin ang iyong santong espiritu sa akin. Gaano ba kahalaga ang banal na espiritu ang mananatili sa buhay natin? Kung aalis po sa ating buhay ang banal na espiritu, dahil sa patuloy nating pagkakasala, ay hindi na natin malalaman ang ating ginagawa kung masama o mabuti. Dahil ang Holy Spirit, siya po ang nagkukonvict sa tao upang makita niya kung ito'y kasalanan sa harapan ng Diyos. Kaya nga sabi ni Haring David, huwag mong tatanggilin sa akin, Panginoon, ang iyong Santong Espiritu. Kundi palitan mo ang aking espiritu ng isang espiritu na matuwid. Subalit, huwag mo nga alisin sa akin, Panginoon, ang iyong Santong Espiritu. Dahil ang work of the Holy Spirit, siya ay nagbibigay conviction sa atin. Pag kinukonvict tayo ng Holy Spirit, doon tayo nakuunawaan natin ng ating kasalanan at tayo nanunumbalik sa Diyos. Pag wala, at katulad ni Haring Saul, inalis na ng Panginoon ang kanyang espiritu at napalitan ng masama, hindi na nakabalik si Haring Saul. Hindi niya nauunawaan ang kanyang ginagawa. Kaya napakahalaga po. We ask the guidance of the Holy Spirit. If we commit sin, ask the Holy Spirit to convict us for all of our unrighteousness before the Lord. John 16:8, sabi po dito, and when He has come, He will convict the world of sin and of righteousness and of judgment. It's all about the Holy Spirit. Sabi ng Panginoon, pag umakyat na siya, babalik na siya sa Ama, iiwan niya ang banal na espiritu na siyang magkukonvict sa bawat pagkakasala ng tao at ng katwiran ng ating Panginoon. At pag lumayas ang banal na espiritu sa bawat isa sa atin, hindi na natin kaya pang talikuran at malulugmok tayo sa kumuloy ng kasalanan. Kaya nga, if we commit sin, ask the Holy Spirit na i-convict tayo upang makita natin na malinaw ang ating pong mga kasalanan sa harapan ng Panginoon. Ano pang pinarestore ni Haring David sa Panginoon? Ang kagalakan at kaligtasan na sinira ng pagkakahulog sa kasalanan. Nawala yung kanyang kagalakan. Ang kasalanan, ninanakaw ang ating kagalakan. Dati magdalak tayo na nagpupuri sa Panginoon. And because of our sin, nagkakaroon tayo ng kalungkutan at nawawala ang kagalakan. At ang sabi dito ni Haring David sa verse 12, ibalik mo sa akin ang kagalakan ng iyong pagliligtas at alalayan ako ng kusang espiritu. Ang totoong pagsisisi ay nakakaranas ng masidhing kalungkutan na nagbubunga sa totoong pagbabalik loob sa Diyos. David asked restoration doon sa kanyang kagalakan. Kung paano siya nagsimula. Si David, kung babasahin natin ang Bible, siya ay sinasabi na malapit sa puso ng Diyos. Pero nagkasala. Nawala yung kanyang kagalakan. At ang sabi ng Panginoon, restore unto me the joy of thy salvation and renew right spirit within me. 2 Corinthians 7:10,
Sapagkat ang kalungkutan buhat sa Diyos ay nagbubunga ng pagsisisi at pagbabago tungo sa kaligtasan. Ngunit ang kalungkutang dulot ng mundo ay humahantong sa kamatayan. Huwag lang tayong malungkot sa kasalanan. Subalit wala tayong ginawa na pagsisisi at pagbalik loob sa Panginoon. Ang kalungkutan ng mundo ay tutungo sa kamatayan, subalit ang kalungkutan na nagmumula sa Diyos to the conviction of the Holy Spirit, ang sabi dito, sapagkat ang kalungkutan buhat sa Diyos ay nagbubunga ng pagsisisi at pagbabago tungo sa kaligtasan. Mga kapatid, habang tayo'y nabubuhay, laging handang magpatawad ang Diyos sa taong laging handang humingi at magpalinis ng kanyang kasalanan sa Panginoon. Nakita po natin ito. If we commit sin, mararanasan natin yung mga consequences. But do not allow that hindrances of consequences para tumigil tayo sa pagpatuloy sa Panginoon. Ang sabi lang ng Panginoon, aminin natin ang ating mga kasalanan. Magpalinis tayo sa Kanya. Talikuran natin ang ating mga kasalanan. Magpalinis tayo ng puso. Magpalinis tayo ng ating espiritu. Magpalinis tayo at ibabalik ng Diyos ang kagalakang muli sa ating paglilingkod. Sapagkat ang sino mang pinatawad ng Diyos ay totoong pinalaya sa kasalanan. Totoong paghingi ng tawad sa Diyos. Nasa ating mga puso yun. Tayo lang yun. Hindi po pwedeng sabihin ni Pastor, o nagkasala ka, magsisi ka. Manalangin ka, Ama namin, sumasalangin ka. Hindi pa yan, kulang pa yan. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng Diyos. Okay, pinatawad ka na. Hindi po ganun. Hindi ganun. Ang totoong pagpapatawad, wala sa aming mga kamay. Wala sa mga leaders ninyo. Nasa Diyos. We are here to guide, but the forgiveness of sin comes from God. Walang ibang nagpapatawad. Diyos lang. Diyos lang. As a conclusion, ang mga awit 51 ay isang mapagpakumbabang pagsusumamo para sa awa at habag ng Diyos. Isang panalangin ng pagsusumamo na pawiin ang ating mga kasalanan at hugasan ang ating mga pagsalansang. At dito po kinilala ni Haring David sa harapan ng Diyos ang kanyang kasalanan at siya ay taos-pusong nagsisi at nagpalinis sa Diyos dahil walang ibang maglilinis ng kanyang karumihan kundi ang Diyos mismo. David does not minimize or justify his sin, but he acknowledged it before God and seek His mercy. Hindi siya nangatwiran. Hindi niya justify. But he acknowledged his sin before God and seek His mercy. Ang totoong pagsisisi ay hindi lamang dahil sa feeling guilty, but openly confessing our needs for forgiveness. Yung gusto natin ng kapatawaran mula sa Diyos. Nagsisisi tayo kasi gusto natin ng kapatawaran mula sa Diyos. Without true confession of our sin before the Lord, mas may lalo po tayo mapapalayo sa Diyos. True confession is the first step towards restoration. Without confession, there's no restoration. Without confession, and then kinamatayan mo yan, and then you will judge by God. Piliin natin sa mga oras na to. Habang tayo humihinga, ang humingi ng tawad sa Diyos, manumbalik sa Diyos, at magpalinis sa Diyos. We cannot remove the stain of sin by ourselves. Only God can purify our soul in spirit.
Hindi natin kayang linisin ang ating karumihan. Hindi yan malilinis ng sino mang pastor. Hindi yan malilinis ng sino mang tao. Kahit ikaw, hindi mo yan kayang linisin. Ang Diyos lang ang makapaglilinis sa'yo. Kaya, ask God to purify our soul, purify our heart, purify our spirit. There is no sin, no, na hindi kayang linisin ang dugo ng Panginoon. Pinatunayan na ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo na walang anumang bahid ng karumihan at dungis na kayang lagpasan yung biyaya at pag-ibig ng Diyos sa atin. Yung banal na dugo ng Panginoong Jesucristo, ito lamang ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan. At kung nais po natin na tayo ay linisin ng Diyos sa ating mga kasalanan at nais natin ng renewal and restoration, we must invite God na tayo po ay linisin sa ating pong mga kasalanan. Pagsisihan at talikuran ng mga kasalanan, ating hanapin ang kanyang kahabagan and allow the Holy Spirit to reshape our desire to serve God, walk with Him with the holy walk, because our God is holy. Let us all stand, my brothers and sisters in Christ. I ask the music team to lead us sa isang restoration natin sa Panginoon as a church. Let us sing the song of Purify My Heart. O Diyos, Ikaw, Panginoon, ang nagpupurify ng puso. Not only our heart, Lord, but also, Father God, our spirit, Father God, O Lord. Cleanse us, Father God, O Lord. Cleanse us, Father God, O Lord, for all our sins, Father God, and iniquities, Father God, O Lord, we commit before you, O Lord. Kahabagan niyo po kami, Panginoon. Kami ay isang makasalanan. Lord, as a church, Father God, People's Missionary Church, Marikina, we ask for your forgiveness. We ask, Father God, to work, Father God, Lord, the Holy Spirit within us, Father God, Lord, to serve you, Father God, Lord, with holiness. Cleanse us, Father God, Lord, of the precious blood of Jesus. Right now, O Lord, kami po ay nagpapakumbaba sa inyong harapan, Panginoon, sa lahat ng uri ng kasalanan na nasa aming mga puso. Come on, church. Ask the forgiveness of the Lord. Ask the restoration of the Lord in your life. Ikaw ba ay nalilito sa iyong katauhan na ikaw ay lalaki? Subalit iniisip mo na ikaw ay babae. Ask the forgiveness of God. At kung ikaw naman ay babae, iniisip mo na ikaw ay lalaki, subalit ikaw ay babae. Ask the forgiveness of God right now. The work of the Holy Spirit, through the blood of Jesus. Ano bang karumihan mayroon tayo? Ask the forgiveness of God. Ask to cleanse us from all unrighteousness. Ang ating mga isip, ang ating mga bibig, ang ating kalooban, lahat sa ating, O Panginoon, isinusuko namin sa inyo, Panginoon, ang aming buhay. Linisin niyo po kami para ganun sa aming mga kasalanan. Purify our hearts, O Lord. Cleanse us, Father God, O Lord, even the Spirit within us, Father God, O Lord. In the name of Jesus, with the most precious blood of Jesus, clean us, Father God. This church, People's Missionary Church, Marikina, I ask, Father God, O Lord, for your forgiveness, Father God, O Lord, in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah.
Walang ibang makapaglilinis sa amin kundi kayo lamang, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Sapagkat kayo ang Diyos na makapag-iis. Kayo ang Diyos na puno-puno ng pag-ibig. Kayo ang Diyos na handang magpatawad sa sino mang hihingi ng kapatawaran at lalapit sa iyo ng may hininga. Subalit ang katapusan ng iyong pag-ibig, Panginoon, ay natatapos kung ang aming mga kasalanan ay hindi po namin pagsisisihan at aabutan kami ng kamatayan. Doon ipararanas ninyo, Panginoon, ang iyong matuwid na paghatol. Father God, O Lord, habang kami nabubuhay, Father God, O Diyos, sinusubo po namin sa inyo ang aming buhay. Pagharian niyo po kami, Panginoon. And renew right spirit within us, Father God, O Lord. Cleanse our heart, Father God, O Lord. Cleanse us, Father God, O Lord, to serve you, Father God, O Lord. Ng totoong paglilingkod, na may malinis na puso, may malinis na hangarin na mapaglingkuran ka bilang aming Panginoon. Diyos na banal, Diyos na makapangyarihan. Maraming salamat, Father God. Katulad ni Haring David, na bagamat siya'y nagkasala, ni-restore niyo, Panginoon. Kami man, Panginoon, ano mang nasusumpungan niyo po, Panginoon, sa amin. Karumihan, dahil sa aming mga kasalanan. We ask you for your restoration, Father God, O Lord. Restore us, Father God, O Lord. And use us again, Father God, O Lord, according to your will, Father God, O Lord. In the name of Jesus. Maraming salamat, Ama. Sa iyo namin pinagkakatiwala ang lahat. Ang pulpitong ito, ang lahat kami rito, Panginoon, lahat kami, Ama, ay nagpapalinis sa iyo, Panginoon. Lahat, Panginoon, O Diyos, mula sa mga nakakapakalood dito, Father God, ay tunay, amin po, Panginoon, isinusuko sa inyo ang aming mga kasalanan at erotismo. At kami, Panginoon, ay lalakad ng may malinis na puso, may malinis na budhi, may malinis na espiritu na siyang mamumuna sa amin to walk again according to your walk, Father God, with holiness in our lives, Father God, in the name of Jesus. Maraming salamat, Ama. Ito po ang aming sama-samang dalangin. May pasasalamat sa pangalan po ng Panginoong Jesucristo, kay Santo Espiritu.